gabi po. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. I hope ay hindi naglalag ang ating net today sa mga nasa online. Praise God po. Okay, isa pong kagalakan na muli tayo ay magsama-sama sa gabing ito as we continue our series. Ang ating pong series ay Who is God? Amen. So, pag-uusapan po natin ngayon ay about doon sa attributes po ng ating Panginoon. At bago pa tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka at sambahin ka, O Panginoon, sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat sa kalakasan ng katawan at sa patuloy na pag-iingat mo po, Panginoon. Dalangin po namin na kami po ay iyong samahan at patuloy na gabayan as we continue our series about who is God, your attributes, and praying, Lord, that you may continue to give me wisdom, override my preparation, and praying po sa mga kasama namin sa online na amin po kasama ngayon ay sama-sama namin pag-aralan ng lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay. So, check ko lang po yung ating live. Praise God. Okay. So, welcome po sa ating pong pang-apat po na bahagi ng ating pong pag-aaral about sa attributes po ng ating Panginoon. At nawa sa gabing ito ay patuloy nating maunawaan, maintindihan po natin ang patuloy na gustong ipahawatig sa atin ng Panginoon through His words. And I pray na tayo nga po lahat ay matuto at maunawaan po natin ng maayos ang ating pong pag-aaralan sa gabing ito. So, paumanhin po dahil po noong nakaraang linggo ay Martes ay hindi po kami nakapag-live due to unforeseen circumstances. At salamat po sa inyong mga patuloy na pagsubaybay. At kahit po kanina ay medyo parang nagkaroon ng problema yung Facebook, at least ngayon ay bumalik tayo live sa Facebook, sa YouTube, at may mga kasama po tayo sa ating pong Zoom. Kung kayo po ay ngayon pa lamang nakapanood, ang ating pong objective sa pag-aaral na ito, una, to enable you to know about God's nature, about God's character, His attributes, para naman po patuloy natin siyang ma-appreciate natin siya sa kabuuan, sa kanyang pagiging Diyos. To love Him and have faith in Him in our life. Siyempre, kapag hindi po natin kilala ang Diyos na ating pong sinasamba, as if na parang nakabox lang siya, na parang kaya natin siyang i-manipulate. Pero kung patuloy nating mapag-aaralan, mapag-uusapan, ang kanyang character, ang kanyang attributes, ang kanyang kapangyarihan, doon natin po marirealize that our God is a personal God who will always with us to guide and help us as well. Alam natin na yung ating pong Diyos, sa mga nakaraan pa nating pag-aaral, ay makikita natin that He is a personal God, He is our Creator, and He loves us. At para ma-realize din natin that there is an eternal purpose and destiny of God for us. Hindi lamang ito yung parang maintindihan at maunawaan natin, kundi yung ginagawa natin is for yung makita natin yung eternal purpose, yung value, na hindi lamang ngayon ay marami kang information, pero kung wala naman itong transformation in our lives ay parang wala namang siyang saysay. At syempre, para po maintindihan, maunawaan at ma-appreciate po natin yung ating pong Ama, yung kanyang puso po towards us. Okay po, tuloy po natin. So, napag-aralan natin ng mga nakaraang linggo that our God is our Creator, a personal God, and God is love. During yung ating pong unang linggo, pinag-usapan natin to that God creates out of nothing. Okay? Lahat ay kanyang kinreate ng out of nothing. And everything God creates is good. At ang maganda nito, God created us because He has a purpose for our life. And we also have napag-aralan natin na nakaraan that ang ating pong Diyos ay we can be a new creation in Christ after nung lahat ng mga nangyari. Okay? At kung gusto niyo pong matunghayan yung pong mga nakaraang video, kindly watch our YouTube page
para po masubaybayan po natin o mabalik-aralan po natin yung Part 1, Part 2, and Part 3. At also napag-usapan natin that God is a personal God. At ito po ay He revealed Himself kay Moses, di ba? That sabi ng Panginoon, I am holy. And kung paano ang Diyos ay naging Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac, siya rin ay Diyos ni Moses, at hanggang sa ngayon, siya pa rin ang ating pong a God who love, yung ma-resume, ma-return, yung pong mamanumbalik po yung ating pong relasyon sa Kanya because He is a personal God. Bukod po na siya ay merong purpose sa atin, tandaan natin that God is our Savior. Okay? So sa mga nanonood, maikli lang po yung ating pag-aaral. So I would suggest try to find time na makapag-concentrate tayo para hindi lang ito parang dagdag information bagkus ay patuloy na mangusap sa atin ng salita ng Panginoon. And we talk about last week, okay, that God is love. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Dakila ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay magpawalang hanggan. At ang pag-ibig ng Diyos ay nag-lead us into repentance. At sa ating pag-aaral sa gabing ito, we will talk about who is God. He is Almighty God. Isa pong napaka-comforting truth sa Biblia that our God is a sovereign God. He is seated on the throne and He is in control of everything. Because siya ay a sovereign God, whatever God purposes stands. He is able to fulfill whatever God has planned and God has promised. Bakit? Because He is a sovereign God. He is our Almighty God. Ang linaw po ng sinabi ng Biblia about doon sa Psalm 89 verse 8, ang sabi dito, O Lord, God Almighty, who is like you? You are mighty, O Lord, and your faithfulness surrounds you. Ang sabi doon, O Diyos, O Yahweh na makapangyarihang Diyos, Yahweh na mayroong kayang katulad mo. Wala na, di ba? Walang nang maihahambing sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang katapatan, dakila siya sa lahat ng ito. Dito ay pinapakita ng Diyos that God is in control ng lahat ng bagay. Kung paano niya kayang kontrolin yung sea, yung hangin, di ba? And God is in control doon sa pagsikat at paglubog ng araw. And also, the more that we know God, the more we are going to admire Him. At makikita natin to sa lahat ng Kanyang nilikha. Tayo na Kanyang nilikha din. Sabi nga, lahat tayo ay magpupuri sa Panginoon. Bakit? Because we acknowledge His power and also there is none like Him. Kung totoo po yung ating pong pagdakila, pagluwalhati sa Panginoon, hindi lamang ito yung parang sinabi mong, Oh Lord, I worship you, I praise you. But kung yung heart mo naman ay parang hindi rin naniniwala, so parang wala din itong saysay. Kung hindi, tandaan natin, kung tayo po talaga ay we revere, we submit, meron tayong banal na pagkatakot sa Kanya, our natural feeling should express our reverence for Him, for our God, sa pamamagitan po ng ating mga pagluwalhati sa Kanyang pangalan. Pero kadalasan po, sa panahon natin ngayon, especially sa loob ng simbahan, parang ang Diyos natin ay hindi ganun kalaki. Parang kayang-kaya natin siyang ilagay lamang sa isang box and ginagawa natin yung dapat na hindi natin ginagawa. At kadalasan, ang Diyos, kapag kasabi nga ay hindi ka makakatulong sa Kanyang ministeryo, kung ikaw ay magkakalat, katulad ng kaaway, ikaw ay Kanyang iwawaksi sa Kanyang lupon. Kaya mga kapatid, tandaan natin na ang pangalan lamang ng Diyos ang ating pong dapat sambahin, luwalhatiin because He is Almighty God. Sabi nga po, ang Kanyang mga payo ay walang hanggan. Ang Kanyang mga ginagawa sa ating buhay, this is for sa darating pong eternity. At syempre,
Sa lahat ng paghahatol at katwiran ng Panginoon, siya po ay laging tapat. So yun po yung sa Psalm 89:8. Tingnan din po natin doon sa Isaiah 14:27. Ang sabi doon, "For the Lord Almighty has purposed, and who can thwart Him? His hands is stretched out, and who can turn it back?" Sabi, sino ba ang tututol sa pasya na Yahweh? Siya na makapangyarihan sa lahat. Sino ang pipigil sa kanyang pagpaparusa? Kaya nga sabi doon, if God is in control, maraming tao nagsasabi, kung siya nga talaga ang Diyos na may control ng lahat, bakit hindi niya pahintuin yung giyera sa kabila ng mundong ito? Dito makikita natin na binahagi ni Isaiah yung tanong na kung saan only God will accomplish His purpose sa mundong ito. Sabi nga, if anyone can reject yung Lord's decision, sabi nga, wala naman talaga na makakapag-reject ng desisyon ng Panginoon. At wala rin pong makakapaghusga sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang mga gawa. Dito sinasabi lamang po na Isaiah that kung ano ang plano ng Panginoon, kung ano ang kanyang purpose, yun po ang masusunod. So doon pa lamang po sa salitang ito ay makikita natin that God is in control. Nandyan pa po kayo. So titingnan natin doon po sa John 14:23 to 27. Jesus answered and said to him, "If anyone loves me, he will follow my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. The one who does not love me does not follow my words, and the word which you hear is not mine, but the Father who sent me." Dito ipinapakita ng ating Diyos na tayo pong lahat ay binigyan niya po ng free will na tinatawag. Ano yung free will? Yung free will is, ito po yung we can make our own decision. Okay? Yung free will po is, ito po yung you are able to choose. Yung free will na sinasabi rito is about you are free to do right or to do wrong. Hindi po tayo ginawa ng Diyos na parang mga robot na kung saan niya ikaw ay nais magpunta at nais mong sabihin ay kanyang kokontrolin. Hindi po tayo ganon. Hindi tayo ginawa ng Panginoon na ganito. Bagkos ang sabi niya sa ating puntalata, He desires that we obey Him because we love and trust Him. Kaya sa pag-aaral natin, mainam po na tayong lahat ay mahalin natin si Jesus nang dahil Siya. Tayo ay magtiwala sa Kanyang mga sinasabi. At tayo ay susunod sa Kanya dahil mahal natin Siya. Sa pagkakataong ito, ang gusto nang ipakita ng Panginoon, the idea of love and obedience. Importante po ito sa mga mananampalataya. To those who say they love Christ, then we should obey His words. Amen po. Alam natin that ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, when we accepted Christ as our Lord and Savior, the Holy Spirit indwell in us. Pag sinabing indwell, ito ay hindi nawawala at hindi rin umaalis. Therefore, we as a follower of Christ, we have the Holy Spirit na nagko-communicate sa Diyos. At the same time, the Holy Spirit will help us to follow His commands. We cannot do it on our own way. Kung hindi sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, tayo po ay magkakaroon ng pagkakakilanlan sa kapangyarihan ng Panginoon. Tayo po ay magkakaroon ng pagkaalam sa Kanyang kayang gawin sa buhay natin. Kaya nga lagi natin sinasabi na the more na tayo ay nai-inlove kay Christ, the more na lumalalim yung ating pag-unawa sa Kanya, the more na mas gusto nating sundin ang Kanyang kalooban. Amen po. So pinapakita sa Biblia, at sa ating pag-uusap sa gabing ito, that here it says, the Bible shows us that we can make only two supreme choices. Ano yung unang choice
the choice to serve ourselves. Yung gusto mong gawin, yung pita ng laman, yung pagnanasa, paggawa ng kasalanan, ano man to? To do what is right or wrong. Able to choose. Able to decide. Okay? At ang pangalawang choice is to put God first in our lives and live for the highest good of His universe. Lahat po ng plano na atin pong ginagawa, ang ibig sabihin nito, sa number 2 is we depend on which choice we make, 1 and 2. Kung tayo po ay gagawa ng mabuti, therefore, it will help us. It will help our kapitbahay, our family. It will help yung po mga kasama natin sa ating trabaho, sa church. Sino mang nakakasalumuhan natin. But, if we choose to do wrong, therefore, it will bring damage to ourselves. If you choose to do wrong, it will bring damage to your family, sa ministry, sa church, sa trabaho, at sa lahat ng taong maating pong makakasalamuha. Kaya nga naman, sabi doon, people and nation are at war today. Why? Bakit sila nagkakaroon ng away-away? Because of their choice to be selfish. Dahil makasarili po ang tao, they will do whatever they can para yung kanilang selfishness, yung self-centeredness ay mapunuan. At dito nagkakaroon ng tinatawag na pagkakagulo-gulo at pagkaaway-away. Kasi sinabi po doon sa James 4, 1 and 2, it says, what causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You want something but don't get it. You kill, you covet, but you cannot have what you want. You quarrel and fight. Dahil po ang tao ay merong mga tinatawag na wrong choices that will bring damage to themselves, to the world. Therefore, sabi doon, sila ngayon ay nagkakaroon ng quarrels and fights among believers also sa loob ng simbahan. And they are always harmful. Kaya ang sabi nga ni James, ni Santiago, he explains na meron pong conflict at ang resulta po nito ay yung evil desire battling within us. Maraming tao, kadalasan, lahat, okay, people love more possession. They want more money. Gusto nilang ma-promote. They want higher status. They want more recognition. Tama? Yun ang pagiging naturalesa, yung selfishness ng tao, yung kanyang self-centeredness niya. Makasarili. And people, kadalasan, pag hindi natin nakukuha yung ating gusto, we try to conspire to have it. Gagawa tayo ng paraan, kahit masakit, kahit may masaktan, para makuha lamang yung ating gusto o yung pagnanasa. At ito rin pinapakita that coveting is forbidden. Yung hindi sa iyo ay kukunin mo pa. Sabi doon sa Exodus 20:17. At kadalasan, kapag ka nagkakaroon na ng quarrels and fightings sa mga within the church o sa labas ng simbahan, it can lead people to kill in pursuit doon sa kanilang desire, doon sa kanilang frustrations na hindi mapuno-puno. At kadalasan, yung pong coveting can lead to murder. Kaya dito sinabi ni James na yung coveting na ito, it will lead into, nagmamanifest ito doon sa bitterness, yung hatred, backbiting. Di ba? Doon na uuwi ang lahat ng ito. Instead na tayong lahat ay dapat maging aggressive sa pag-pursue sa God's agenda, instead of tayong lahat nawa ay sana ay maging aggressive sa pagsunod at malaman ang gusto ng Panginoon. Therefore, kung ito ang nais mo, we should submit ourselves to God because He is Almighty God. We can ask Jesus to help us, to
to get rid of our selfish desires. Bakit? Because sabi nga sa Biblia, ang sino mang nagtitiwala sa Kanya, kailanman ay hindi mapapahiya. Trust Him, trust Jesus to give what you and I really need. If you're going to continue po, yung pagbabasa sa James 4, 1 and 2, pagdating po sa verse 3, ang ganda ng sinabi. Itong mga away-away na ito that leads to killing, that leads to covetousness, that leads to quarrel and fighting. Sabi doon sa verse 3, sabi niya, when you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasure. Here, sa James 4, verse 1 to 3, minention ni Santiago o ni James yung common problem in our prayer. Dito niya pinakita that yung prayer is not about asking. Hindi ito parang ang Panginoon ay hindi vending machine na pagka ikaw ay gumawa ng mabuti o may ginawa kang maganda, the Lord will bless you. You are expecting something. Also, the Lord is not like a band-aid na kapag may nasaktan, masakit, literal mang sugat o hindi, pagka may mga heartaches, mayroong hatred, mayroong bitter, something that within us na parang ang sakit, ang sobra, and we need remedy, we need healing. People think that God is like a band-aid. Na parang kapag nadikitan ka na ng band-aid, feeling mo parang wala ka ng sugat. Okay? Here, ipinapakita po ni James that we need to ask God kung ano yung kalooban niya, ano yung gusto niya. Instead of us asking God kung ano yung gusto natin. And most of the time, we are asking the wrong things and we are asking for the wrong reasons. The question is, do you talk to God at all? Nagpipray ka pa ba? Are you really praying to our Almighty God, the God who created us? Our God is a personal God, the God who loves us. Do you talk to God? At kung kinakausap natin siya, ano yung sinasabi natin sa Panginoon? Ano yung pinag-uusapan niyo ng Panginoon? Ang hinihingi mo lamang ba sa Panginoon ay kung ano lamang ang makakapag-satisfy ng iyong desires? You keep on asking what you want, but not what you need? Do we always seek God's approval sa lahat ng ating plano? O yung mga gusto nating gawin na nakaplano sa ating buhay? Sabi nga po sa James, magiging effective lamang po ang ating panalangin. Maiiwasan natin yung away-away na ganito if we pray. And when we pray, allow God to change our heart, our desire, our motive, our agenda, so that tayo po ay magkaroon ng tinatawag na sumunod kung ano po ang kalooban ng Diyos sa atin. Tuloy natin. Sabi dito sa next slide, most of the problems we have in life are the result of our own foolish choices. Kadalasan, ang tao kapag ito ay gumagawa ng desisyon, kadalasan nagkakaroon tayo ng tinatawag na battle between God and us. Parang mas gusto nating masunod yung gusto natin at kapag hindi naging maganda ang resulta, doon lamang tayo susunod sa Panginoon. At kadalasan, tandaan natin, anuman yung desisyon at plano at gusto mong gawin, God will not stop us. Bakit? Because He has given us free will. At kadalasan nga po, when all mankind ay gusto nilang, they need Jesus to take control of their lives. Kung lahat lamang ng tao ay magkakaroon ng tinatawag ng Lord, I need you, I want you, control my life. There and then, doon lamang po tayo magkakaroon ng tinatawag ng buhay na maayos at ayon sa kanyang
kalooban. Tatlong bagay ang tingnan po natin na tatlong characteristic, tatlong nature ng Panginoon na makikita natin about our topic tonight, about Almighty God. First, God is all powerful. Dun sa next slide. Pangalawa, God is all present. At pangatlo, God is all knowing. Pag sinabi po natin God is all powerful, He is in total control of Himself and His creation. Pag sinabi po natin God is all presence, okay? Yung pagiging yung omnipotence, yung omniscience, o omnipresence, lahat ng ito ay nakadefine sa pagiging lordship ng Panginoon. Isa-isahin po natin ito. At dito natin makikita at maunawaan yung from the time of creation to the time of provisions hanggang sa time na tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. Pag-usapan natin ito. Sabi doon sa number 1, God is all powerful. Ito yung tinatawag na God is omnipotent. Malamang narinig nyo na po ito. Yung pong omni, pagka ito ay narinig natin, yung omni, ang ibig sabihin ay all, lahat. At yung potent po, ang ibig sabihin ay power. Kaya God is all powerful. God is omnipotent. I hope maging klaro po ito. So, sa ating salitang English, sabi doon, God is all powerful. Ipinakita ito doon sa Jeremiah 32, verse 17 to 20. Si Jeremiah, Prophet Jeremiah prayed. At sabi dito, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you, O great and powerful God, whose name is the Lord Almighty, and great are your purposes, and mighty are your deeds. Sa Tagalog, ang sabi rito sa panalangin ni Jeremias, ang sabi doon, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang lahat, ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Nagpamalas ka ng kagandahang loob sa libo-libong, ngunit pinarusahan mo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. O dakila at makapangyarihang Diyos na ang pangalay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa 19 ang sabi doon, dakila ang iyong mga panukala at kahahanga-hanga ang iyong mga gawa. Nakikita mo ang ginagawa ng lahat ng tao at ginagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gawa. Dito ipinapakita po that Jeremiah affirmed that God is our creator, the creator of the heaven and the earth, for whom sa ating Panginoon ay walang mahirap because He is a wise judge. He is aware. Alam niya po yung lahat ng ating mga lakad, yung ating iniisip, yung laman ng ating puso, yung laman ng ating isip. And at the same time, bukod sa kanyang alam ang lahat ng ito, He is aware sa lahat ng way ng tao. He is our Redeemer. Siya yung ating manunubos. At also, meron din siyang dakilang kapangyarihan. Mga kapatid, tandaan natin that God loves us and sees, nakikita niya ang ating sitwasyon. Sa tuwing darating po yung doubt about sa wisdom ng Panginoon, kung darating po ang doubt about paano natin siya susundin, let us review what we already know about Him. And that is tonight, we learn that God is all powerful. Amen. Amen. Okay. Kaya nga sabi doon, kapag alam mo ang Diyos ay powerful, yung pong thoughts and prayers po will quiet our doubts and will calm our fears. Because we have a powerful God. At makikita natin kung walang mahirap sa Panginoon, if there's nothing too difficult for God, nothing is too impossible with Him. Therefore, God is able to do
anything. Paano? Kung ano ang imposible sa tao, posible lahat ito sa Diyos. God can heal all kinds of sicknesses. He can raise man from the dead. He was able to divide the Red Sea, and He was able to make the sun still for one day. And this evening po, God is able to help you and I no matter how big your problem is. Kahit gaanong kalaki po yung ating problema, God is still powerful. He will help us seek Him, trust Him, and obey Him. Any difficulties in your life, tandaan po natin that God can only fix, God can only change, and God can only solve anumang doubt na meron ka. Trust Him. Number 2, God is all present. God is, tinatawag natin yung omnipresent. Yung omni is all sa Latin word, and yung present is He is everywhere. Present everywhere. At ito natin makikita that kahit saan ka magpunta, nangingibabaw ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagiging wise judge, at nangingibabaw din po yung pagkapakita niya ng blessing sa buhay po natin. Yung paggising pa lamang po sa umaga at alam mong meron Diyos na kilala at present siya. Di ba? Napakasarap mabuhay na kung saan meron kang Diyos na nakaantabay sa iyo palagi. Ang ganda ng sinabi doon sa Biblia, doon po sa Jeremiah 23, verse 23 to 24. Ang sabi doon, "Am I only a God nearby, declares the Lord, and not a God far away? Can anyone hide in secret places so that I cannot see Him, declares the Lord? Do not I fill heaven and earth, declares the Lord." Sabi sa Tagalog, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa iisang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin, sabi ng Diyos. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, mapalangit man ito o mapalupa. At sinabi rin po doon sa verse 7 to 12 ng Psalms chapter 139. Ang sabi doon, "Is there a place where a man can hide from God?" Meron ba? Ang sabi kung babasahin po natin yung talata, sabi doon, "Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako'y makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak, ikaw ay naroon. Upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako'y iyong tulungan. Kung ang aking pagtataguan ay ang dilim na pusikit, pag diling parang gabi ang liwanag ng araw sa paligid. Maging itong kadiliman, sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo'y yaong gabi parang araw na nagniningning, madilim at maliwanag, sa iyo ay pareho pa rin. Meron bang lugar na kung saan tayo ay makakapagtago sa Diyos? Wala. Because He is omnipresent. God is present everywhere. At kung titingnan natin ang presensya ng Panginoon at kung tayo ay hindi makakapagtago sa Kanya, God knows and we cannot escape sa attention na ibinibigay sa atin ng Panginoon. God is with us wherever we go. Maglalakad ka man, natutulog ka man, paggising mo sa umaga, tumatakbo ka man, kumakain ka man, ano man ang iyong ginagawa, nakikita ng Panginoon ang lahat ng ito. Even in our prayer, God
can guide us, God can help us, and God will give us an assurance that when we call on Him in prayer, He will answer us. Bakit? Because God is all present. Panghuli po, tingnan natin. Sabi doon, God is all knowing or God is omniscience. Dito ipinapakita that God knows everything. Hindi lamang siya makapangyarihan, hindi lamang niya ikaw ay nakikita, kundi alam niya din po. God knows everything. Alam niya ang kilos ng lahat ng kanyang nilikha, yung planet, yung stars, yung animal, yung mundong ito, at tayong mga tao. Yung tayo na kanyang special creation. He knows us. He knows you. Alam ng Panginoon ang ating nakaraan, ang ating kasalukuyan, at ang ating panghinaharap. Alam ng Panginoon kung anong kasalanan ang ginagawa mo ng hayagan at patago. Alam din ng Panginoon yung lahat ng sinasabi natin, palihim o pabulgar man. Bakit? Because He is all-knowing. Even po, yung laman ng ating puso't isipan, He knows the good or bad consequences of our actions and decision in our life. Bakit? Because God is all-knowing. He is omniscient. Tingnan natin doon sa 1 Samuel chapter 2, verse 2 and 3. There is no one holy like the Lord. There is no one beside you. There is no rock like our God. Do not keep talking so proudly, or let your mouth speak such arrogance. For the Lord is a God who knows, and by Him deeds are weighed. We can praise God because He is our firm, unchanging, strong foundation. Sa mundong ito po na pabago-bago, maraming pagkakataon, ang tao ay nagbabago, ang panahon, ang lugar, at maraming mga pagbabago-bagong circumstances in our life. Napakahirap pong maghanap ng solid foundation just like our God. Only God ang hindi po nagbabago. Tayo ang nagbabago, hindi siya. Tayo yun po yung hindi tapat, siya ay tapat. Sabi doon, sa lahat ng mga mananampalataya o lahat ng tao who will devote their lives sa achievement, anumang causes nito or possession, try to find security. Sabi doon, yung mga panahon na kung saan akala mo ikaw ay nasa tama, pero ikaw pala ay nasa mali. Tandaan natin, lahat ng possession na meron tayo, kayamanan, maayos na pamumuhay, pamilya at anak, bahay, kotse, naging manager ka man o whatever, anumang degree meron ka, lahat ng possession that we obtain in this life will all pass away. Tandaan po natin ito. Hindi ito permanente. Pero ito yung permanente. God is always present. Sa Kanya tayo magtiwala. Dahil ang sino mang nagtitiwala sa Kanya, kailanman ay hindi mapapahiya. He will never fail. And sabi doon sa Isaiah 55, verse 8 to 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thought than higher than your thoughts. Madalas tayong mga tao, tayong lahat, even nung panahon ng mga taga-Israel, marami silang mga foolish act na ginagawa. They think they knew God, and they think they knew what was God planning or thinking sa kanila. Sabi nga, yung kapangyarihan o yung knowledge that we have
yung wisdom na meron tayo ay sobrang napakalayo sa wisdom and knowledge ng Panginoon. At kadalasan iniisip natin, we are the unwise people. We try to fit doon sa gusto ng Panginoon. At kadalasan, taliwas ang gusto natin sa gusto ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid, tandaan natin, make your plan His plan. Make His plan your plan. At tandaan natin that God created us for a purpose. Kaya nga naman mga kapatid, let us do our best na gawin natin kung ano po ang purpose at ang plano ng Panginoon. Bakit? Mas alam niya, mas ahead siya because God is all-knowing. Pag tayo po ay patuloy na susunod sa Kanya, magtitiwala, He respect our free will, and God will not stop us in our action. If we listen to Him, kadalasan ng Panginoon ay gumagawa ng mga warning sa ating mga bad decision and action. Pero tandaan natin that the final choice, sabihin natin, you can do what you want, but you cannot suffer the consequences. Tandaan natin ang sabi sa Biblia, For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:11. At sa ating po na pag-uusapan that God is all, yung kanyang attributes. He is powerful, He is present, and He is all-knowing. God aware of our needs. Marapat lamang po na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Marapat lamang po na tayo ay mahalin natin siya who created us. We can truly entrust our plan, our future to Him, knowing that God is able to take control of everything sa lahat ng buhay natin. Do you want to surrender and entrust your life to God? Gusto mong ang Panginoon ang siyang mag-take control ng iyong buhay. Ask Jesus. Bakit? Because Jesus is Almighty God. He is all-powerful, all-present, and God is all-knowing. Before we pray, tingnan po natin ito. Please answer the following application question next week in your own life group. Pag-usapan niyo po ito. Do you believe that God is worthy to entrust our lives? And why? How does knowing God is all-powerful encourage your daily living? And how does knowing God is all-present affect the way you live now? And how does knowing that God is all-knowing give you peace and assurance in your present and future life? We will post po yung application question na to sa ating group chat. And God willing po, makita-kita tayo next week to wrap up po yung ating pong pag-aaral. Let us pray. Heavenly Father, we thank you sa gabing ito. Thank you, Lord, dahil meron kaming assurance that you, O Lord, knows everything. You are always present. And you are powerful, O Lord. Turuan at tulungan mo nga po kaming lahat na nasa simbahang ito, yung nanonood at manonood pa, na patuloy na magtiwala sa iyo. Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa mga kapatid namin na nakinig sa gabing ito, talk to God. Talk to Him. He is listening to you. Alam ng Panginoon ang iyak ng iyong puso. Alam ng Panginoon kung ano yung kailangan mo. Trust Him. Because God is Almighty God. Lord, bless mo po ang mga kapatid kong ito as they pray, as they submit to you. We believe, O God, that you are a loving God. Bless this night, and we thank you, Father, for this opportunity. In Jesus' name we pray. Amen.
God bless.